Magandang gabi sa lahat. Ngayon po ay araw ng Black Nazaren. Araw din po ng kamatayan ng aking kapatid kaya nagluluksa ako. At pasensya po sa isang buong araw ay hindi po ako nakapag-vlog. Ako'y sobrang haba ng tulog po. Napanaginipan ko pa yung kapatid ko na namatay noong January 9, 2021. At magandang gabi kay Attorney Bumbit Abad, Attorney Manny Topacio, kay Attorney Cirilo Sabare. Mga attorney si Attorney Bautista na kaklase ni Attorney Gadon. Kay sino pa? Kay Attorney at Danilo Pilayo. Marami pang iba na mga si Attorney Zachary Estacio na sana'y gagaling ka na sa iyong kalagayan sa stroke. At bago ko, ididikit ko sa inyo po yung vlog na ito ngayon. Ang aking pong kapatid, una-una ko lang, bago ko itatapik sa aking topic, yung aking kapatid po na si Priscilla Arlene Catalonia Causin ay namatay noong January 9, 2021, alas 6, eksakto na mailagay sa kanyang bahay si Black Nazaren sa Quiapo Church. At yung pagkalagay sa kanya, eksakto alas 6 din namatay ang aking kapatid. Ang pagkamatay po ng aking kapatid ay dahil po sa breast cancer. Wala naman pong cancer na history ang aming pamilya. Siya yung una sa mga kapatid ko nang namatay. Nasundan pa ito noong January 13, 2022 na ang namatay naman ay kapatid ko na nurse na nagtatrabaho bilang nurse sa intensive care unit ng Odessa Regional Hospital o Odessa Regional Medical Center sa Odessa, Texas, USA. Nadapuan po siya ng COVID noong December 2021. Ginamot niya ang kanyang sarili kasi alam niya man niya ang gamot sa COVID. Gumaling siya ng 2023 and 2021, December 23, 21. 23 siya naggamot. Feeling niya okay na siya. Feeling okay na siya, nag-report siya sa Odessa Regional Medical Center. Pag-report niya yon, ibig sabihin ang Christmas Eve niya doon sa loob ng hospital, sa loob ng ICU ng Regional Medical Center. Tuloy-tuloy yung duty niya hanggat sa December, sandali lang, sagutin ko lang muna si Attorney. Attorney. Naka-live ako. Sabihin ko lang sa kanya naka-live ako. Attorney, naka-live ako. Sagutin ko lang siya. Paki-text mo nga alay sa kanya ito. Bibuksan ko. Pagka-text mo dito, send mo. Naka-live lang ako. Ngayon, naka-live ako ngayon. Sabi ko, Attorney, Bumbit Abad, naka-live po ako ngayon. Ang nais ko lang po sabihin ay pagkatapos ng si kapatid ko na si Yugi, pangalan, Yugi Marcier, nag-report siya, ginaling niya sarili niya sa COVID, report siya hanggang December 31, New Year's Eve, doon pa rin siya sa loob ng ospital. January 1, January 2, January 3, nagkasakit naman siya. She fell ill, at pinauwi siya ng ospital. Pagkatapos, na-alarma yung kanyang kapwa mga nurses na mga Pilipino, kinontak siya at nirush naman siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. That rushing happened on January 8. Kinakabahan ako na nasa El Nido ako noon, nasa dagat. Tinatawagan ako at kinukuha yung aking consent kung i-intubate ba yung aking kapatid. So they called me directly. And on December 13 ng umaga,
nasa dagat po ako, nag-i-inspect bilang isang abogado. Ini-inspect ko po yung Intalula Island doon sa El Nido para kasi ipaglaban ko po yung katutubo na kinunan po kinuha sa kanila yung Intalula Island, kinuha ng Ayala Company na 3 knots. So habang nasa dagat ako papunta ng Intalula Island, tumawag sa akin ang ospital. At right there and then, malakas naman ang signal sa dagat sa Bakwit Bay o di kaya El Nido Bay. Kasi dating pangalan ng El Nido ay Bakwit. Nakita ko sa aking screen ang kapatid ko naghingalo. So, I just spoke, nagsalita lang ko, hoping na narinig ng kapatid ko yung aking salita. May sakit, no? Nang araw na yun, na-pass out siya, namatay. Ang kasunod naman, hindi natitigil itong kamalasan sa aming pamilya. 2022 naman. 2022 namatay yung kapatid ko na nurse. 2023, kasunod kong kapatid naman na board member na South Cotabato, namatay, cancer din. So that was on June 10. So too much. Parang nagre-rebuild ang damdamin ko. Sabi ko parang kini-question ko na yung Panginoon. Na may Panginoon o may ala ba kaya? Bakit ganito nangyari sa amin? So hindi pa, as if that was not yet enough. On June 21, 11 days apart, 11 days later, namatay yung aking ina. Nasa ICU naman ng Dr. Pingoy Hospital sa South Cotabato. Yun ang aking kapalaran. Ang kamatayan naman ng aking ina at ng aking kapatid na isa na board member na nahasin po yung kanyang cancer. At saka yung nanay ko naman ay nang marinig niya sa TV, mapanood niya sa TV, na binabalita niya yung anak niya na abogado ni Percy Lapid ay natanggalan ng lisensya na disbarred. Nahulog na siya sa kama, humiga, hindi na po siya nakabangon. At sa loob ng hanggang June 21, nasa kama na lang siya, ginagamot, dinidextrose. So namatay siya. So imaginein mo 2 kabaong ang makikita mo sa bahay namin. No? Masakit naman yan pero wala tayong magagawa. Nandiyan talaga. So nevertheless, I'm just retelling this story. Habang nagluluksa naman ako sa kapatid ko na una na namatay dahil din sa sakit na cancer. At kinikwento ko lamang ito for an advocacy na kung ang ating PhilHealth ay kagaya lamang sa Amerika o sa Europe o sa Hong Kong, sa Singapore, at sa iba pa na kung saan libre ang lahat, maaring makasurvive ang aking kapatid. Pati din ang aking ina. Namatay ang aking ina na may utang pa kami na halos 1 milyon na natitira. Naibenta ko na yung bahay na bahay sa house and lot. Naibenta ko para lang maitapal. Well, kahit sa totoo lang, kahit sinabihan na kami po ng doktor na useless po. Despite those words that the efforts would be useless, I still insisted na ipagpatuloy na paggamot sa mama ko. Kasi hindi ko na matiis na pangatlo siya, yung pananauna pa yung kapatid ko isa. So with that, be that as it may, that is our government. Na nagdudurugo damdamin ko nung kinuha pa yung 90 billion wala sa PhilHealth. At pagdidibatihan pa, nakarapatan pala ng PhilHealth yung pera. Kung hindi pa, nagsampa ng kaso sila ni Coco Pimentel. Sila ni Atty. Sunny Matula sa grupo niya ng mga manggagawa. Sila ni Atty. Nery Colmenares. Ay hindi pa nadesisyonan, hindi nagkaroon ng pagkakataon ng Supreme Court na magdesisyon na bawal ang pagkuha ng pera mula sa PhilHealth. Na ginawa ng katarantaduhan nila ni Ralph Recto, nila ni Bongbong Marcos, at ang patunguhan lamang pala ng perang kinuha nila ay gagasta, ipambayad sa mga flood control projects na
panay naman lahat ng mga natuklap ng baha. Kumbaga nauwi sa wala, gumasto lamang. Idinagdag pa dyan ay ang pera ng 107 billion mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Na ang pera sana ng PDIC ay pantapal kung magsasara ang pribadong bangko. Ngayon, nawawala na ng tiwala ang depositor na magdeposito sa mga bangko. Kung magdeposito ngayon ang mga depositor paunti-unti, mas maganda pa kasi, sa totoo lang, ang pera ninyo, imbes na deposito nyo, igamitin nyo na lang po sa negosyo. Maliban dyan ang baba ng interest rate, 3% per annum. Tapos kung umutang ka, mahigit 12% per annum ang bayad mabalik. So it's better, kung may pera ka marami, it's better na magsarili ka ng vault at doon mo gagastusin. Basta sigurado ka lang na hindi naman kagalingan ng pagmamanage mo sa negosyo. Basta lang, tuloy-tuloy lang at faithful ka lang sa monitoring ng iyong negosyo. Mas hindi masisira ang iyong mawawala ang iyong pera. Kaya nagluluksa po, kinikwento ko, this is another form of incompetence ni BBM. Kasi kung ba galing ang presidente, hindi niya papayagan yung kukunin ang pera na 90 billion mula sa kaban ng PhilHealth at ang 107 billion or 117 billion mula sa kaban ng Philippine Deposit Insurance Corporation. So kung may matumba ngayon na bangko, bababayaran ba kayo ng PDIC ang mga depositor? Yung PDIC po na pera ay pang-refund sa mga depositor na magdideposito o nagdeposito sa mga bangko na nagsara. So, paano ngayon titiwala ang mga depositor, mga publiko? Kailangan po ideposito sa mga pribadong bangko ang pera kasi bakit? Kailangan ng mga bangko ng kapital. At isa sa pinakamalaking capital source ng mga pribadong bangko ay mga deposito sa kanila. Ang mga pribadong bangko po natin ay sa mga pangunahing mga entity o mga organisasyon na nag-finance po ng operation ng pamahalaan natin. Ang pamahalaan po natin ay hindi kagad-agad makakuha ng buwis, makakolekta. Kaya habang hindi nakakolekta, umuutang po sila sa mga bangko, mga pribadong bangko. Sa pamamagitan ng pagbigay ng cheque, papalitan. Ang cheque ng Bank ng Pilipinas ng gobyerno ay tawag diyan treasury warrants or treasury bills. Na kapag inisyo yung cheque na yan, ay babayaran ng Pilipinas sa loob ng 90 days, may 30 days, mayroong 1 year. Ganun po ang operation ng ating pamahalaan. So that is how important are the private banks sa ating bansa. So, ang nangyari, makikita mo naman sa pattern, the proof itself is in the budget. 2022, nang pumasok kay Duterte na huling budget, maliit lang, na 4 trillion ng ata. Tapos pumasok si BBM, ginawa niyang paunti-unti, 5 plus trillion. Tapos kasunod, 6 plus trillion. Hanggat sa ngayon, 6.7 trillion. Bakit po pinataasan ang budget pagkakagastusan? Yung kita naman ng bansa natin, hindi naman tumataas. Ang kita kasi ng bansa ay nagmumula po sa mga buwis ng mga negosyo. Ngayon, kung walang negosyo, walang kita din ng gobyerno. Kasi walang buwis na makukuha. Sa ngayon, pagpasok po ng 2026, marami po mga negosyo, mga malilit na negosyo na nagsara. So, walang makukuha na buwis mula dyan. Ang buwis po dyan ay kada transaction may buwis makikita ang gobyerno. So, paano pa ngayon? Umunti-unti, nawawala na. So, paano ang pagpataas ng, sabi ko na, ang pruweba na mahina ang gobyerno natin ay yung tumataas ang budget, kaya 6.7 trillion. At ang tinataya o ini-expect nila na income ng gobyerno sa 2006 ay 4 trillion. Ang unang tanong, makukuha pa ba kaya ng pamahalaan natin ang 4 trillion na expected or target income mula sa buwis, mula sa mga taripa sa kwan na napupunta lamang sa smuggling, mula sa mga kung ano pa pagbebenta, mga fees? I doubt. Tapos, yung 2.7 trillion ay uutangin pa nila. Tanong, may magpapautang pa ba kayo sa inyo? Utangin nila, magbebenta sila sa pamamagitan ng public auction, ibebenta nila ang treasury warrants at saka treasury bills. Ang tanong, may sasali pa ba sa bidding?
na bibili ng tertiary bonds ninyo? Yan malaking tanong. At itong malaking tanong na to ay nasa sagot ng mga katotohanan na maraming mga pangyayari na nangyayari na hindi dapat mangyari. Aklain mo, pinakahuli, ngayong araw lamang, nag-withdraw ng support ang isang colonel, PMA graduate of 1992. Nag-withdraw siya ng support kay BBM. Pero maintain pa rin ang support niya sa Constitution at sa ating bansa. Pero withdraw lang siya ng support kay BBM. Ang dahilan niya ay incompetence. So, ipapakita ko ngayon ito. Kaya ang pag-withdraw ni Colonel, full-fledged Colonel Audi Munggaw, isa po siyang kasapi ng Tabak Division. Tabak Division po, first division ng Army, na isa sa pinagpitagang grupo ng sundalo sa Army level. Marami na po siyang assignment na pinupuntahan hanggang sa buong Pilipinas, lalo sa BARM region, sa Tawi-Tawi, sa Cotabato, at saka Lanao. Yan po yung kanyang iniikutang assignment nung siya nagtataba pa. Kasi ang mga sundalo po, hanggang major, field work. So ngayon, hindi na siya major, office work na siya. Yan po. Ang isang nag-withdraw nito ay pinag-aral ng Pilipinas bilang isang sundalo, at lahat yan ay gastos ng Pilipinas, yung kanyang pag-aaral. At nag-aaral din siya sa University of the Philippines, at siya po ay kasapi din University of the Philippines Alumni Association. So ganun po yung record nung Munggaw na to. Pakita ko sa inyo yung kanyang Facebook page. Siguro ano kayo, papakita ko lamang ang kanyang page para makilala nyo kung sino siya. Ito po siya. Yan po yung cover page niya. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang cover page niya. Ayan sa taas, follow, hindi ko maintindihan, follow Croft. Tapos, Mason siya, member siya ng Mason, Master Mason siya. So, yan po yung kanyang, ito po yung pamilya niya. Ayan, yung family. Ayan, kaya, ang pamilya na rin yan. So, anyway, ito po yung kanyang mga post. Believer sa si Dato Marikudo. Dato Marikudo po ay warlord ng Panay Island. Yung tawag niyan, the most famous warrior chieftain associated with pre-colonial Negros Island. Yan, tinawag niyan. At siya po ay graduate ng MNSA. Saga Spear. Ito naman si Dato Paiburong. Talagang ni-research siya yung mga 10 datos. Si Dato Paiburong ito. Tapos, meron din siyang, pakita lang natin yung kanyang sariling post niya. Pinost niya yung mga dato Panglima Awang and Pigapita. Si Antonio Pigapita at saka Panglima Awang, rethinking the first circumnavigation. So yan na, well researched pala siya sa history kung paano dumating si Magellan sa Pilipinas. Idol niya rin si Miriam Santiago. Shut up! What on earth were you thinking? Pag hindi mo pinapaliwanag yan, ang ibig sabihin, ikaw nagnakaw niyan. Shut up! Paborito ni Audi Munggaw si Miriam Santiago.
may pinapresent siya na briefing. Mga tropa, makinig kayo. Mission natin ngayong hapon. I-secure natin ang supply convoy na inatake sa may barangay Lantawan. Base sa recon, may 3 armadong grupo sa area. Ang entry point natin dito sa may ilog. Alpha team sa kaliwa, Bravo dito sa kanan. Main element, kasama ako, dadaan dito sa gitna. Pag na-clear, ito ang mga tropa, makinig kayo. Mission natin ngayong hapon. So yan, mga tauhan niya yan. So, yan si Bungaw. At ano rin, idol na rin si General Pukis. Ayan. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDD yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam na inaantay natin na makulong, mapanagot, pero wala. Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil Pinost ni Audi Mungaw yan sa kanyang page. Kung mga sinusuportahan niya, ito naman pinost niya si Hunasa noon. Hirap na nga natin. Kinurakot mo pa yung flood control. Nakakainis talaga. Ring ko dada ng dada. Oh. Pero siya rin ang dahilan kung bakit na setback ang Pilipinas after EDSA. Kasi sa dami ng mga panggugulo na ginawa niya. Ano yung sasagot niyo po doon? Hindi, firing squad niyo ako. Sir, anong may sasagot niyo naman doon sa mga magsasabi? Yan naman si Gringo. Magaling lang magsalita. Pero ilang beses niyan sinubukang patumbahin ang gobyerno ng Pilipinas. At least, tumayo ako. Kayo. Nasa likod kayo ng laptop. Di ba? Panayang comment niyo, like. Di ba? May emoji pa. Nung mga panahon, hindi lang ako, no? Tumayo kami. Di ba? Tumindig kayo. Tumayo kami. Husgahan mo na kung mali kami o hindi. Sabi mo, power grabber, kudeta, di ba? Ipagpatuloy mo yung pagbatikos mo. Okay? At pag itong Pilipinas natin, na pagkagandangan, lumubog sa Pacific Ocean, kasama ka. Huwag naman yung kami lang, kasama ka. So, those are the people worth consulting for an opinion or action. Pag meron ka lang, you do not exist in my universe. So sabi mo lang, co-platter, o natalo sa eleksyon, sour graping lang. Pero tumayo kami nun. Ikaw nasaan ka nun? Itong nangyayari. Ano? Asan ka? Hirap na. Yan ang mga post niya, post ni Audi Mungaw. Ito may post din si Audi Mungaw. Ang sabi niya, Raha Topas, the last Raha of Cebu and the turning point of Philippine history. This presentation, dami niyang research sa old past natin. Ito naman, pinost niya yung post ni Colonel Dennis Iclarin. Ano naman ito? So, for information of everybody, yung kalaban natin ngayon, highly mobile, yung mga baril nila, halos mga high-powered firearms. At andun yung sa kasalukuyan, andun yung high-value target natin na si Karyalan. So, latest info, 3 na yung nalaga sa kalaban dun sa encounter nila CO. So, yung kalaban withdrawing papuntang kalsada, kaya dapat makuha natin yung part ng Niogan, yung na-briefing ko kanina sa inyo. So, para makapag-establish tayo doon, then after doon, forward na tayo. Dikitan natin ng dikitan para ma-shield yung area. At least yan ang mga pinost ni Audi Mungaw. Dito mo makita na talagang loyal siya sa bansa natin. Ito naman pinost niya yung listahan ng 75 DPWH projects na pinalabas ni Leandro
Congressman Leandro Leveste. Na nakalagay dito, darito ang listahan ng 75 DPWH projects na may budget na 8 billion na nakatag sa OP. Itong pagkatatag sa OP, sa kay Bongbong Marcos ito. At pinangalanan niya lang kay Executive Secretary o di kaya Special Advisor to the President na si Anton Lagdamio. Halos 60% po dito ay flood control o slope protection at 40% ay roads o streetlight projects. Binabahagi ko ito dahil may iba pang media report na nagtarakay dito upang magkaroon ang publiko ng buong larawan ng listahan at makatulong sa ating mga kababayan sa pagsagawa ng sarili nilang pagsusuri sa mga proyekto dito at iba pang impormasyon na maaari makatulong sa mga investigasyon na posibleng isasagawa ng ating mga ginagalang na senador at kongreso. So, hindi natin alam kung sino talaga yung OP o ASAP na nakatag bilang proponent ng 8 billion na may proyektong tinanggap ng DPWH. Ang tag na ito ay kahawig ng mga acronym Office of the President, Executive Secretary at Special Assistant to the President. At maaring tumutukoy ito sa mga opisina, hindi sa mismong mga tao. Naniniwala kung hindi ito si dating AS Lucas Bersamin. Dahil nagtatanong ako sa kanila at sinabi nila na wala silang kaalaman tungkol dito at buo ang kanilang suporta para sa isang investigasyon upang matukoy kung sino ito o maasa akong suportahan din ng iba ang investigasyon na ito. Ibinabahagi ko ang listang ito matapos ako makatanggap ng bagong kopya ng file ni Yumaong Yusik Cabral mula sa isang source na nakakuha rin ng kopya mula sa DPWH at nakita kong magkapareho ang laman ng kopya dahil napakarami ng may hawak ng files sa DPWH, Ombudsman, mga opisyal katulad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, pati na rin media, naniniwala akong mailalabas din sa publiko ang buong files. Naniwala ako na pag pinakamabuting ang DPWH mismo maglabas ng lahat ng files sa publiko upang hindi na ito questionin nila at upang sila na rin ang makapagpaliwanag sa pinakamaagang panahon at mapawi ang mga ekspektulasyon may tinatago. Kami namang may kopya ng files ay maaaring magsabi kung tugma ang inilabas sa publiko sa mga kopyang hawak namin. Ang pinakamalaking isang proyekto sa listahang ito ay nasa aking distrito. Ang unang distrito ng Batangas, 300 million para sa streetlight sa Tagaytay na Sugbo Highway na iginawad sa New Rich General Contractor Services and Trading Company Incorporated sa halagang 280,816,956. 233,624 bawat streetlight. Dahilan upang maging isa na rito pinaka-overpriced. Magbiro mo isang streetlight, 233,000? Laki-laki na gastos ah. Nakapost sa Facebook na ang mga larawan ng mga nakakabit na mga streetlights ng aking naunang pagbisita. Nakalista sa ibaba ang mga proyekto at mga kani-kanyang halaga. Maaaring kayong mag-research tungkol sa aktual na proyekto ng DPWH. So, tingnan natin ito. Tingnan natin mamaya. So, ang nakalagay po dyan ay rehabilitation of road with drainage improvement along Raksabago Street, Tondo, Manila, 50 million. Rehabilitation of road with drainage improvement along Masangkay Street, Tondo, Manila, 50 million. Bakit pare-parehong 50 million? Hindi mo nang kinumpute ito na actual na gasto sa hiwa-hiwalay na project? Ito po yung ebidensya na talagang corruption kasi dire-direkta pare-parehang presyo. Rehabilitation of road drainage improvement along Yuseco Street, Tondo, Manila, 50 million. Rehabilitation of Estero Zone 1, 67, Manila City, 150 million. Sa distrito ito ni ni Valeriano, Congressman Valeriano. Rehabilitation of drainage with Zone 1 to 6, Manila City, 150 million. Pare-pareha na to. Installation of pump accessories along Estero de Magdalena, Tondo, 50 million. Rehabilitation of drainage Zone 1 to 67, Manila, 150 million. Construction of retarding basin at Estero de Quiapo, Manila, 150 million. Construction of retention basin at Estero de La Reina, 150 million. Pare-pareho lahat. Ha? Bakit nito? Bakit sa Manila? Ibig sabihin nakipag-agawan ba ang Office of the President sa mga congressman o mga kung ano ng Metro Manila? At ibig mo sabihin, maliban sa proyekto na kinukuha ng mga congressmen sa kanilang distrito
Meron pa palang proyekto. Ito si Bongbong Marcos. O ito yun, ang laki. Ang haba niyan, 8 billion po lahat yan. Bakit nakakaganon yan? Yan ang project na street lights na hindi alam sa distrito naman ng Batangas papuntang Nasugbu. No? Hindi alam ni Leandro Mendoza kung paano nangyari yan. At tapos ang isa, 300 billion para ang lahat. Ang isang poste na yan, 233,000. Grabe, maniwala ba kayo mga engineer? So, maniwala kayo, yan ay solar light. 233,000 isa niyan ang poste. Mura-mura niyan. Yan po, yung pinapakita ko po ay yan po yung mga nakalagay sa mga paboritong pinopost ni Audi Mungaw. Na ibig sabihin, sa mga post niya ay talagang makikita mo kung kanyang damdamin. Ito, 2018 pa pala siya na-confirm na bilang kernel. Hanggang ngayon hindi siya na-promote. Anong meron diyan? 2018 siya naging full-fledged kernel. Dapat ito may sinabi rito, dapat maging handa sa bukal na loob sa loob ni Pangulong Marcos na ialay ang sukdulang sakripisyo. Nabigyan na siya ng pagkataong pamunuan ng bansa, ngunit bigo siyang gampanan ito panahon na upang ipakita ang tunay na pagmamahal sa bayan. Retired Marine Major General Edgard Arevalo. Yan, nagsabi ni. Yan ang mga pinupost ni Audi Mungaw sa kanyang Facebook page. So, kita mo ang mga persons with integrity and evidence of loyalty and evidence of sacrifice ay kumukontra ngayon kay Bongbong Marcos. So, ano ibig sabihin yan? So, the last to expressly say na walang kwenta si Bongbong Marcos ay si Colonel Audi Mungaw. Tingnan natin yung kanyang iba pa. Paborito niya rin si senior ni premier na si Captain Dado Clemente. Premier din yan. Ang paborito niya rin, ito rin si Dean Chase na nag-expose na si Bongbong Marcos ay nagpapuwit. Nagbayad ng $40,000 para lang puwitin siya ng isang malaking pugi na mama. Ito naman, will research talaga si Audi Mungaw. The Lumad are made up of 18 ethno-linguistic groups, including the Manobo, Agobo, Subanon, Bukidnon, Mandaya, Blan, Taboli, Teduray, and many others, each with their own language, traditions, and ancestral lands, mostly in Mindanao. The Lumad are made up of 18 ethno-linguistic groups, including the So baga, ang puso ni Audi Mungaw ay nasa mga Tibuli. So pinost niya rin dito ang history ng Kulyon na dati leper colony. Kumbaga, lahat na may mga sakit na sakit ng na nakakahawa. Sa Kulyon, one of the largest leper colony in the world. Grabe pala ito may lahat ng Pilipinas may sakit na ano ba yung leper sa Did you know the Philippines might have its first true native dog breed? Hidden deep in the jungles of Bukidnon lives a wild canine. Yun. In-express niya rin ang galit niya sa ni Audi Mungaw. Galit niya sa kanyang senior na premier na si Acop na namatay na at saka si Benny Abante. Kinantyawan si Benny Abante sa pagkamatay ni Romeo Acop. Susunod ka na. At least makikilala natin si Audi Mungaw. Bakit ganun? Wala na siyang pag-asa sa ating Ito naman pinost din nung bago lang nahuli na si General Pukis, pinost niya rin si Colonel Mungaw. Ito natin. Kung ano nasasabi ni Major General Pukis.
Yan. So itong pinost ni General Pokes kay Audi Bugao. FP Colonel publicly withdrew support from President Marcos. Yan ang sinabi niya. Tapos ang salita na binanggit ni Muslim ata si Colonel Monggaw Colonel Monggaw, Muslim siya ang religion niya. Kasi nakasalita siya unang-una bago siya magsalita. Kasi ganito talaga ang tradition ng mga Muslims kapag nagsalita publicly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, blessings, and mercy of God be upon us all. Effective today, Friday, 9 January 2026, I, Colonel Monggaw, of DAS 10933 Infantry, MNSA, PA, dapat withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sobra na! Tama na! The Filipino is worth fighting for. Yan po sinabi niya. Ay, nako. Sabi naman ito ng comment ni Romy Maldo Palaruan, resignation follow-up is worth it for years of service. Anyway, young junior soldiers and body officers are the meat grinder cannon fathers, the ones doing the dirtiest jobs, sacrificing their lives, dying anyway in the field, not senior officers. Time to retire, Colonel. You've done your share. Enough with incriminating talks detrimental to service and those still devoted, loyal to country and people, or general focus, crusade versus corruption. Say all you want, freedom of speech and right to redress. Civilian, just don't forget, mapusasan din, enjoy retirement. Yan ito. Yan ang mga sinasabi niya. Ibig sabihin po, yung mga taong ito, the men of honor, kung ako tanungin ninyo, ay nagsakripisyo sa kipagyera, nabuhay sila, hindi sila na tamaan ng bala, at ito ngayon nagre-resign. Anong ibig sabihin? Ito naman, merong isang post naman dito, sa page ni Major General Pokes, na pinost niya yung salita ni Ben Banyaris. Colonel Audi Bunggaw, kahanga-hanga ka. Sa panahon na marami ang nangingiming magsalita ng kanilang pagkadismaya sa gobyerno ni Bangag, ito ka at naglalakas loob na ipahayag ang totoo. Ang sabi niya, effective today, Thursday, 9 January 26, I, Colonel Audi Bunggaw, with 34 years of active service, reaffirms and supported the armed forces of the Philippines and the state as mandated by the Constitution. As a Filipino, I am respectfully withdrawing my personal support to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Sobra na, tama na. The Filipino people is worth fighting for. Yan. Sabi niya, mabuhay ka sir. Sana ay dumami pang katulad mo. Sinibak na at kakasuhan dahil sa pagsabi ng saloobin. Monggaw had been removed from his post and is under investigation, according to his immediate commander. In a post on Facebook, Major General Michael Logico, commander of the Army's Training Command, said Monggaw was officially relieved of his post Thursday evening, January 8. Dapat, January 8 pa lang pala, after a supposed post of this in which he purportedly withdrew personal support from Marcos went viral. Investigation is underway to determine administrative and legal charges that may be imposed upon him in relation to his online statement. Ayan, mga statement of support naman ni Ben Banyaris kay Colonel Audi. Snappy salute, sir. Colonel Audi Monggaw, mabuhay ka. So, yan po. Army Colonel, binawi ang suporta kay Marcos. Inulit lang ni Men na support the statement na pinopost ang mga ginawa ni Colonel Monggaw. Meron dito mga unti-unti ng kumalas. Nag-withdraw umano ng suporta si EP. Hindi lang umano, tanggalin mo salitang umano. Ito na po ang estado ng bansa natin ngayon. Ladies and gentlemen, yung nangyayari po ay pruweba po na si Bongbong Marcos ay zero. Negative 27 po siya ngayon sa pinakahuling survey na ginawad ng Publicos Asia. Ito yung survey na ito sumunod sa survey na ginawa naman ng SWS kung saan ay negative 3 si Bongbong Marcos.
Sa policy siya, negative 14 si Bongbong Marcos. Dito naman sa publicity siya, negative 27. Nakakahiya ka. O, ito ngayon, ang patunay, isa palang outstanding UP alumnus si Pukis. Si Audi, Major General, si Colonel Audi Munggaw. Ito po, pakita natin, awardee siya sa University of the Philippines bilang isang outstanding alumnus ng UP. Ito po, outstanding jubilarian ng University of the Philippines. Ito siya. Katabi siya nakaitim na barong. Ayan. Palakihin natin kaya. Ayan. Ito siya. Mukhang kamukha ni Abante ito isa. Ayan, si Audi Munggaw. Outstanding jubilarian and professionalism. Tapos, professional. Ibig sabihin, professional si Audi Munggaw sa pag-withdraw ng support. Ganon pong ibig sabihin yan. So, ito po, mayroon din siyang pa-picture pag after the awarding. Sa background, may background ng seal ng University of the Philippines. Ayan. So, hindi basta-bastang sundalo ito si Munggaw. Ayan siya. Member din siya ng kilalang-kilala na Mason. Ayan. Mason pala siya. Mason siya. Tapos sa likod, Andres Bonifacio ang kanyang favorite hero. Hindi si Jose Rizal. Tapos, ipakita natin litrato ni Colonel Munggaw na katabi yung the great statwa ng lion sa papunta sa Baguio City. Yan. So makikita niyo kung sino talaga si Audi. Ito, nag-celebrate din siya sa kanyang pamilya. Sino pa siya? Ano pa ibang mga kwan niya? Yan. Nevertheless, what we would want to show now ay i-summarize natin ang mga kapalpakan ni BBM. Along with that. So, naniniwala pa ko na majority ng mga sundalo tamatahimik lamang. Umabot lamang ito sa tinatawag na explosion point, yung damdamin ni Colonel Audi Munggaw. At may lumabas na nagpalabas ng mga statement, parang minamaliit nila yung ginawa ni Colonel Munggaw. Na kaya daw pala siya na naglabas ng statement na gano'n dahil hindi daw napopromote. Tama kayo, hindi siya napopromote since 2018 hanggang ngayon. Class 1982, kanyang mga kasamahan ay mga general na lahat, ang kanyang kapantay, mga kaklase niya sa PE, sa PME. At siyempre, may mga hindi rin PME diyan, naging general na rin. Yung mga gumraduate sa OCS, sa Officers Candidate School, at yung mga ROTC graduates. Ganun po katindi itong kawalang kwenta ang ginagawa ni Bongbong Marcos. You must resign. Unang-una, hindi natin maitatanggi na nagkakaroon ng nakawan sa almost 2 trillion na project sa flood control. Flood control pa lamang yan. At ang pagkanakaw niyan ay nagawa, naging posible ang pagnanakaw dahil may pundo ang mga proyektong yan. At ang mga nagnanakaw dyan, nailabas na rin mga congressmen, napakarami. Lahat dyan congressman nakialam. At ang mga congressmen ito, 215 sa mga ito ay pumirma para sa impeachment ni Sara. Nang ibig sabihin, mga kakampi ni Bongbong Marcos. At hindi natin may tatanggi na yung maraming mga proyekto na hindi nagawa. Nang ibig sabihin, kung hindi nagawa, ay binubulsa na lang kaagad ang buong halaga sa bawat proyekto. At hindi rin natin may tatanggi
na yung mga proyektong ito ay nangyari pa pala yung mga nakawan mula ng 2023, 2024, 2025. Na isinisisi nila na ang mga nagnanakaw doon sa ngayon ay dahil daw nagiging ganon sila sa panahon ni Duterte. Illogical. Ginagawa niyo scapegoat si Duterte. Nakakahiya ka, BBM. So, ang hindi talaga natin maitatanggi, ang lahat po na pumirma sa pag-impeach kay Duterte, kay Sara Duterte, ay mga bata na nagkamal, mga bata ni Marcos. Kaya yan pong ebidensya na incompetent ka. Na dapat sana mga pera na yan ay napupunta ng tama. Imaginin mo kung tama lamang pagkagawa ng flood control projects. Hindi nasisira ang bilyon-bilyon ng mga maisa natin, mga palayan natin, at iba pang mga taniman ng pang-agrikultura sa ating mga probinsya. Hindi nalalayo ang Region 1 na pinakamaraming nakawan na nangyari sa flood control. In-report yan sa privilege speech ni Ping Lacson, yung La Union. Hindi lang niya na-report, pero sa Pangasinan, na-report ko napakaraming mga proyekto na ginawa lang kunwari, tapos na hindi naman tapos. Sa Ilocos Norte, lumabas lang later on na sa aking investigasyon, ay napakaraming mga proyekto si Sandro Marcos na hindi man lang mga substandard at hindi nagawa. Ang dalawang congressman dyan sa Ilocos Norte, number 1 si Sandro Marcos. Napakarami sa kanya. Number 2 si Michael Angelo Marcos Barba, pinsang buo ni Bongbong Marcos. Sa kanyang mga proyekto sa bayan pa lamang ng Nueva Era, 36 na flood control projects, 31 po mga kumpanya ni Diskaya. So ano ang punto? Bakit nyo kinakasuhan si Diskaya? Ako tanungin nyo, ang sagot ko dyan, kunwari lang yan. Kasi oras na magsalita ang Diskaya kapag inupo sila sa korte, sasabihin ang totoo na ginagamit lamang ni Bongbong Marcos ang pangalan ng mga Diskaya Corporations para ilagay na kunwari mga Diskaya ang kumontrata sa mga proyekto ng flood control sa Ilocos Norte. Pero ang katotohanan ay sila-sila rin ang nagpapagawa kuno pero hindi ginawa. So ngayon, sasagutin ng mga Diskaya, magpapakulong mga Diskaya sa mga proyekto sa Ilocos Norte na hindi nagawa. Mga Diskaya ang sisintensyan dyan. Although ang gumawa ng katarantaduhan ay si Sandro Marcos. Kasapi o kasama niya, kasabot niya sa pagnanakaw ng pera dyan sa Ilocos Norte ay si Regional Director ng DPWH na si Roniel Tan. Si Roniel Tan ang kumausap kay Diskaya na gamitin nila ang mga korporasyon ng mga Diskaya para sa mga proyekto at sila ang magpapatayo kuno. Pero nakakalungkot. Makukulong ang Diskaya sa mga proyekto sa Ilocos Norte na hindi man lang nagawa na ang nagpapatakbo ng construction ay mga tao ni Sandro Marcos. At alam na alam ito ni Ronel Tan na Regional Director sa Ilocos Region ng DPWH. Si Ronel Tan po ay asawa o mister ng gobernador ngayon sa Quezon Province na si Helen Tan na isang numero 1 magnanakaw ng siya congresswoman pa. Kita mo yan? Babalik ang lahat kung himaayos lamang si BBM sa kanyang mga pagpatakbo ng mga flood control projects, walang nakawan sana na nangyari. Kaya, dami pang ginawa mo. Hanggang ngayon, napaimbestiga ka. Sino ang naikulong mo? Sino nakasuhan? Si Diskaya na babae at saka si Diskaya naman na lalaki ay hindi may dadala doon sa Cebu sapagkat siya ay nakakulong sa Senado. Pero bakit ang kaso ni Diskaya ay yung Davao Occidental, Davao Oriental na project na hindi nagawa? Hindi naman sakop ng Duterte yung Davao Oriental. In fact, ang Davao Oriental ay control ni Romualdez. At ang congressman dyan at gobernador ay nasa pamilya Gonzaga. Biro mo mga proyekto nila na nakapangalan sa mga Diskaya na kumpanya nila. Kinasuhan kagad sila ni Vince Dizon na isa ring tarantado na isang incompetent din. So ngayon,
Kinasuhan, nakukulong si Diskaya, parang diskarte yan nila. Kasi kasama sa transaction na gagawin nila, bibigyan namin kayo ng immunity from suit, pero huwag niyong idamay si Romualdez at saka si Bongbong. Ganon po nakikita ko dyan na diskarte. So all this, and many, many more ay ebidensya po na incompetent talaga ito si Bongbong Marcos. Kaya tama lang po ng ginawa ni Audi Bonggao na pag-withdraw ng personal support sa kanya. Pero ang support niya sa AFP, sa estado natin, sa konstitusyon natin, sa bansa natin ay buong-buo pa po. Kaya pag kayo maglala, titingnan natin anong development ito, anong gagawin na kay Colonel Bonggao. Pero umaasa ko, marami pang Colonel Bonggao, marami pang General Pokis na lalabas at lalabas. Ayokong dumating sa punto na agawin ng mga sundalo ang kapangyarihan mula sa kamay ni BBM. Dapat BBM mag-resign ka na. Yan ang pinakasolusyon dito. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. The Charles Whiskey, usually money on the bank are all after tax. Don't know if you can double the taxation. Hindi pwede, bawal pong double taxation. Troll army na so hindi ko na maintindihan mga sinasabi mo. Ang isa pa siyempre, nagsalita na si Amy Marcos na kapatid na adik ka. Isa yan sa mga bagay na hindi naniniwala ang sundalo na hindi ka adik. Hindi sila maniwala na hindi ka adik. Sa paniniwala, lahat ng sundalo, siguro pati lahat ng pulis, nag-aantay lang yan ng tamang oras. Ganun lang yung BBM. Do not wait for that time to happen. Resign now. Ang isa pa, hindi ka lang adik, ito isa pa, ulitin ko. May ebidensya po si Attorney Dean Chase na Cebuano na abogado na nandun sa California nagpa-practice. Nang nilabas niya yung video ng nagsasalita na Mr. T. Kasi bakit Mr. T? Too big, napakalaki. Pinangalanan ng Mr. T. Isang gwapong Asian-American na binayaran nila ni BBM at saka ni Lisa Marcos ng $40,000 at kumuha pa sila ng isang lalaki. So ibig sabihin, nagpabira po si Lisa at saka si Bongbong Marcos sa ibang tao. Ganon pala sila kadiri talaga. So isa yan sa mga dahilan na pag pinagsama mo lahat, mawawala ng gana ang military natin sa inyo. Ay, sino pa iba? Astra, good evening. Marlon Reyes, ang standard ngayon bilang politiko ay yung ginagawa ni Colonel ni Kung Libiste. Mas pinupuri ko si Kung Libiste at saka si Kung Mamaw, Miao Miao, at saka si Kung Eli San Fernando. Si Antonio Alarcon, tarantanong tao ito. Baka BBM kahit na nagnakaw ng matindi. Ha? Mamerto Lauren, sa akin gusto ni Toto Kausik, ganito na lang, hindi na ako magbabati, ipakita ko na lang kaya, ulitin ko yung maleta na pera na binigay ni Saldico kay BBM. Ito, i-remind ko kayo sa mali-malitang pera na ibinigay ni Saldico kay Romualdez at kay BBM na hanggang ngayon hindi pa nakasuhan si Romualdez. I-remind ko kayo, yan po ay mali-malitang pera na dinala sa Romualdez Residence. May 1, 2024, 1 billion. Ito naman, October 2, 2024, 27 luggages, 1 billion dineliver noong October 2, 2024 sa bahay ni Martin Romualdez. Ito naman, June 14, 2024, 1 billion again delivered to the bahay ni
Romualdez noong June 14, 2024. Ito naman, dineliver noong November 29, 1 billion again. 834 sa bahay ni Romualdez. Ito naman, January 11, another, this time 500 million. Dineliver sa bahay ni Romualdez noong January 11, 2025. Ito naman, December 14, 2024, dineliver 250 million sa bahay ni Romualdez. Ito naman, July 16, 2024, dineliver 1 billion sa bahay ni Romualdez. That is number 7. Number 8 na delivery, January 17, 2025. 11 luggages, 500 million, dineliver sa bahay ni Martin Romualdez. Ito naman, number 9. August 8, 2024, cash out 1 billion, 500 million, bineliver. Number 10, ito naman, June 3, dineliver 1 billion sa bahay ni Romualdez. Number 11, March 10, 2024, to have dineliver sa bahay ni Romualdez, 1 billion again. This time, November 15, to 1 billion again, dineliver. This time, August 16, 400 million, dineliver pa rin. This time, September 16, 2024, 500 million. Tapos, July 15, 2025, ito naman, ang halaga ay bali 30 sa mga wala nakalagay. 500 million nakalagay. So, ito naman, February 1, 2025, 500 million again. This time, July 27, 2024, 1 billion. This time, February 10, 2025, 500 million. This time, May 14, 1 billion. 2024. This time, May 29, 2025, 500 million. Ito naman, 500 million delivered January 12, 2025. So, April 16, 2024, 1 billion. March 11, 2025, 500 million. Tapos, June 27, 1 billion. November 29, 1 billion. January 8, 2024, 1 billion. Tapos, June 14, 1 billion. Yan ang tunay mga listahan po. Nagsimula September 1, 2022. Yan. Yan ang mga deliveries. Hanggang sa dulo dito na pumasok ang susunod galit si BBM noong November 24, 2024 at 2025 at 2024. Kaya dineliver naman ni Saldico kay Jojo Cadiz, Attorney Jojo Cadiz na USIC ni BBM. 1 billion again. So, ganun po ang ating nakikita. So, ladies and gentlemen, ano pa ba ang inaantay natin? O kayo mga dapat na mag-resign na yan si BBM. I-demand natin na mag-resign na po siya. Ganun lang po kasimple. Wala na po tayong patutuguhan nito. May 2 taon pa siya mahigit na nakawan na mangyayari. At itong 2026, duda ako, hindi ko alam kung magpapatuloy tatakbo ang gobyerno natin. Sa katotohanan na wala na pong tiwala mga negosyante at marami pang iba wala nang tiwala. Sa katotohanan na marami na sa loob ng sektor ng military ay wala ng tiwala. Ebidensya ito yung si Colonel Audi Munggaw. Isa rin gago yan si Trililing, more power, saka napakasinungaling na tao. Si Dragon Tigre, kung lahat ng pera na yan ay binigay na sana na mayaman, wala na mahirap Pilipino. So Marisa Gilerio, the end is near. Yan. Kaya mauso na ngayon ang My Way na kanta eh. No? The end is near. And so I face, yes. Tomorrow. Bakit punta ako sa Baytoy? Yes, tomorrow. Okay, goodbye po. Goodbye.